So, yung mga gusto kong gawin sa harap ng camera, hindi pa ako satisfied sa kung ano bang meron ako. Maglo-look back lang tayo guys sa mga pinagdaanan natin. Marami sa inyo ang mga naku-curious, paano ba ako nakapunta, bakit ako nag-decide magtrabaho dito sa Croatia. Char! This is Brian. You are watching again my vlog. Our today's short episode. Isang bagong vlog po tayo for today. At pag-uusapan natin ang maglo-look back lang tayo guys sa mga pinagdaanan natin. Yes, dahil ang dami ko na nang nare-receive ng mga message every time. Lagi naman. Charot. Ayan. Nakakatuwa, nakaka-touch na ang dami natin mga first-time viewers po sa TikTok, sa YouTube. Maraming salamat po sa pag-follow at pag-subscribe. So, marami sa inyo ang mga naku-curious, paano ba ako nakapunta, bakit ako nag-decide magtrabaho dito sa Croatia. And sa mga hindi po nakakaalam, sa mga bago lang sa channel natin, 4 years na po ako dito. Yeah, but wala pa akong ipon. Yon, so pag-uusapan natin yung mga pinagdaanan ko. So sa mga masugid natin taga-subaybay, alam ko po na hindi na ito bago sa inyo. Sabi ko nga, di ba, every time, every day, meron tayo mga bagong viewers, mga aspirants natin. So this video is for you. Kung kayo ay nangangarap makapag-Croatia, makapag-Europe, ayan, perfect ang video na to. And I hope na mabigyan ko kayo ng knowledge, ng ideas kung kayo ay nagpa-plan magtrabaho dito. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 14,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuport ng mga videos na ina-upload ko sa mga platforms natin. So every time na magla-live ako guys, maraming salamat sa mga nakikiparticipate sa ating live at sa mga contents. Maraming salamat po. So na-miss kong gumawa ng video ng mga vlogs na nakaupo lang. Mga ano lang, lakas maka-podcast. Oo nga, bakit ba wala yung microphone ko? Ano kasi sa cabinet. So, I will try magmala-podcast tayo. Ang daming gusto. So, pa-umaga ko ngayon, kakauwi ko lang. And grabe, ano lang tayo, quick update lang tayo. Napakadami ng turista, napakadami ng tao. Yes, yung mga paleta namin ay dumadami na rin. Awa naman ng Diyos, thank you Lord. Natatapos ko naman siya. Oo, so pagod na pagod talaga ako. And supposed to be, pupunta dapat ako ng bangko ngayon. So maybe tomorrow baka mag-vlog ako, quick update lang din sa ano nangyari bukas. So malalaman niyo yan sa mga susunod na vlogs natin. Okay, so busy at napakainit na po. Yes, tingnan nyo naman ang kulay ko. Di na siya pantay. Kita nyo ba yan? Ito yung relo ko. Yung balat ko. Sunog na. Nakakasunog po ang init dito. And ang init dito guys ay parang sa Pilipinas. Yung Dubrovnik kasi ay more on tropical din. Oo, so parang sa Pilipinas lang din po ako pag summer. But sobrang banas po talaga. Oo, napaka Janet Jackson. Ayan, so good luck sa mga first seasons natin dito. Sa mga first seasonal workers, sa inyong first season. Ayan, good luck sa inyong first season. Sa seaside o sa Zagreb, saan man sa Croatia. Kayang-kaya yan. So, okay, sa mga nagtatanong, bakit ako nag-decide nagpunta ng Croatia? So, ano tayo ulit? Look back lang ulit tayo. Before po ako makapag-Croatia is galing po ako ng Qatar. So, 1 year ako nag-work sa Qatar. And dyan po ako nag-apply papunta rito. Ang reason talaga, actually, hindi naman tula po talaga sa plano na mag-Croatia ako. Ang unang plano ko po talaga dapat ay uuwi na po talaga ako ng Pilipinas. Yun naman talaga. Kasi nga, nagplano ako bumalik sa dati kong trabaho sa Pilipinas, sa airport. Unfortunately, ayan, may maganda rin naman nangyari. So, nag-open ng opportunity for me si Croatia. So, nalaman ko lang yung agency, ayan, sa mga friends ko nandito na rin, mga nauna sa akin, naabot ako mag-work sa Qatar, ayan, pinipigilan nila ako umuwi, ayan. So, sabi nila, ang hirap na ng buhay sa Pilipinas. So, nag-apply po ako dito. So, ako naman, subok lang ako. Sige, try ko lang naman, wala nang mawawala. Hanggang sa yun na, naging reality na siya. Pangalawa, isa sa mga nagpatuloy sa akin talaga makapag-apply dito is gusto ko po talaga makapunta ng Europe. Alam niya yan lahat ng mga nanonood sa akin. Pangarap ko since high school. Mula nung mamulat yung utak ko sa mga bansa, oo, gustong-gusto ko makapunta. So, syempre, hindi naman ako basta-basta pupunta dito na, alam mo yun, wala rin ibang dahilan. So, better opportunity. Yes, mas mataas po ang
sahod ko dito sa Croatia, yung career growth, and kasi sa Qatar po talaga, nabugbog po talaga. Actually, sa 1 year na yun, hindi talaga ako naging masaya sa trabaho. Yun. Kaya ko lang siya tinanggap dahil nga, pandemic era yun eh. So, wala na kasi akong, sabi ko kasi, nung natatanggal ako sa airport, kung matanggal ako sa airport, ayan, kung aalis ako yung trabaho ko sa Pilipinas, mag-a-abroad ako. So, kaya ako pinursu yung Qatar. Unfortunately, hindi ako nag-enjoy sa trabaho. Yes. So, ayun, talagang nag-take talaga ako ng risk. Walang, kahit family ko, wala akong pinagsabihan na may application ako dito. So, sa batch namin, ako yung unang umalis. Kahit ako yung huling nag-apply. Yon. So, ayun, nakapunta ako dito, nandito na ako. And, ang habol ko lang talaga kasi guys, gusto ko maging independent. Gusto ko mas makilala ko pa yung sarili ko. Dahil no mga times na yon is, hindi pa ako satisfied sa kung ano bang meron ako, sino ba ako, na ang dami ko pang gusto gawin sa buhay. Kaya ako siya pinursu. And I am so thankful na ang daming opportunities na binigay sa akin ni Croatia. Hindi lang sa trabaho guys, even outside of the work. Dito ko na-pursue yung pagiging, vlogger. Vlogger ba tawag doon? Hindi kasi ako sana. Oo. Dito ko na-pursue yung mga gusto kong gawin sa harap ng camera. Yung, di ba sabi ko, gusto ko lumalabas sa TV. Ay, gusto ko, talaga ako guys, ambisyosa ako. Oo, gusto ko maging sikat. Ganon, oo. So, hindi na ako sikat. Pero nagawa ko yung gusto ko na makabili ng sariling camera, mag-vlog ako. Gusto ko po talaga mag-vlog. Yes. So, I am so thankful na mabagal man ang ating pag-usad, di ba? Ang mahalaga tayo ay may progress. Ang ating community ay palaki rin po ng palaki. So, sa mga galing ng Pilipinas na namimit ko po dito, thank you so much sa pag-appreciate po talaga ng mga contents ng crafts na ginagawa ko. Hindi lang ako nag-vlog, nagpa-photography rin ako. Yeah. So, ang dami. Sobrang dami. Ang dami ko pang gusto i-explore. And I am so thankful and grateful na nakita ko yung mga yon, nagawa ko yung mga yon nung nandito na ako sa Croatia. Hindi talaga naging madali for me na pumunta ako dito. Kasi, yun nga, una, wala alam yung family ko. Hindi ko kilala yung Croatia. Hindi ko alam kung ano magiging buhay ko dito dahil mag-isa nga lang ako. But na-overcome ko yung lahat ng mga yon. And sa mga naging kaibigan ko, mga kaibigan ko dito sa Dubrovnik, sa mga nakilala ko, di ba? So, thank you. Maraming salamat po sa mga naging gabay, sa mga naggabay. Yes, so maraming salamat. I am so happy yung mga nakasabayan ko dito sa Dubrovnik. Yes, ay nandito pa rin, di ba? We're still kicking, guys. Magpa 5 years na tayo. Yeah. Ay, important naman yan. Ayun, so thank you so much. And masaya dito. Ano ako nagsimula? Yan yung pinaka-importante. Kasi sa bawat bagay na gagawin mo, kailangan may plano ka. Kailangan alam mo kung paano ka magsisimula, paano mo i-execute yung mga nasimulan mo, yung mga plano mo. Nagkaroon ako ng idea sa Croatia, yun nga, dahil nga sa mga kasama ko. Ayan. So, noong mga times na kasi na yun, guys, sobrang trauma na ako kasi nga, na-scam ako sa Dubai, ng Northway, Migration, Consultancy, pa Poland. So, ako, na-trauma na talaga ako kasi hindi ko naman pera yung ginamit ko doon. Pera yun ng parents ko. So, ayoko na. Kaya nga hindi ko rin sinabi sa kanila, may application ako dito kasi nga natatakot ako na sumugal ulit. Pero sumugal ulit talaga ako nang walang nakakaalam. Pangalawa, nanood ako ng mga video sa YouTube. Yes. Nag-research ako. Ayan, kung anong buhay dito, ano yung lugar na pupuntahan ko, ayan, anong klase ng trabaho, ano yung mga seasonal jobs, bakit ganun lang, bakit ilang buwan lang, bakit hindi tuloy-tuloy, yung currency, yung language, lahat, sinearch ko talaga yan. Kasi ayoko pumunta sa isang bansa nang wala akong balang dala. Napaka-importante niyan, guys. At ang pinaka-good thing lang talaga sa nangyari noon, ito naman ay sa experience ko ha. 4 years ago kasi, guys, if i-compare mo yung processing, yung mga requirements ngayon sa Middle East, sa punta rito, di ba? Police clearance lang po from Qatar ang requirement ko. Yun lang. Passport, diploma, may copy naman ako. So, hindi ko na kailangan magpa-apostle, hindi ko na kailangan
kailangan mag-medical, hindi ko na kailangan kumuha ng NBI, anything. Yun lang talaga, police clearance lang from Qatar. And napaka-smooth po talaga ng proseso noon. Napakabilis ng mga releasing compared ngayon, di ba? Lagi kong sinasabi, ang mga working permits, mapa-seasonal man yan or yearly, from the Philippines man kayo or outside, lagi nyo ibigay yung maximum 6 to 9 months na processing. Yun ang reality nangyayari. Matagal na po talaga ang pag-release ng mga working permits dito. Dagdagan mo pa ng visa. So, sa mga naghihintay ng mga working permits nila, kapit lang guys, okay? Hintayin nyo lang, lalabas at lalabas. At sabi ko nga, hanggat hindi kayo pinapakawalan, hindi kayo binibitawan ng mga employers ninyo, magtiwala kayo sa proseso. So, ilan sa mga struggles ko talaga, yun nga, yung trust issue. Sobrang na-trauma talaga ako dahil although hindi, 3,000 reals lang yung nagastos ko sa Qatar, yun na yun. But, yung trust issue, yung doon ako pinaka nag-struggle, napaparanoid ako, baka ano ba mangyayari, oo. So, I am so grateful din doon sa agency ko, ayan, Worldwide Connection, kila Ma'am Donna, kila Ma'am Karel, ayan, sila yung nagpapayo sa akin. And, yung, basta ang smooth talaga ng process, and yung agency ko dito sa Croatia is Humble Hunters. So, tied up silang dalawa yung agency ko. And, yun din, yung plane ticket ko, si Humble yung sumagot. Oo, talaga, sabi ko talaga, oh my God, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung sahod ko sa Qatar. Pero nairaos ko siya. Problemado pa ako nung lumabas na yung visa ko. Oo, 10 days after ko mag-apply. Bibili ako ng plane ticket. Alam mo, wala ako talaga, as in. So, hindi talaga tagdalawang isip si Humble na bilhan ako ng plane ticket. Yeah, so thank you po. And, yun, nawala somehow, naibisan yung trust issues ko kasi may mga totoong tao pa pala handang tumulong sa'yo. Yun, oo, kahit pa naloko ako nun sa Qatar ng consultancy sa Dubai, yeah, so naibsan yung trust issues ko. Yun lang naman, doon lang naman ako pinaka nag-struggle kasi halos na kulitan din yata sila sa akin. Wala pang 2 months nga, nakaalis na ako pero nangungulit na kagad ako, ganun sila. And then yung renewal ng TRC ko sa Qatar, as in talaga, sobrang align talaga sa mga timelines, yung mag-expire na yung TRC ko sa Qatar, tapos may biglang lumabas yung working permit ko, expire na yung Qatar ID ko, biglang nag-renew yung Qatar ID ko, as in talaga. Tapos hindi ako pinaproblema ko yung visa processing ko sa embassy ako nag-apply nun. Sabi ko, paano kayo mag-apply nito kasi hindi nga ako makapag-leave, wala akong ang schedule ko lagi sa work sa Qatar ay broke, so wala talaga. Wala. Nagkataon naman noon, Ramadan, ayun. As in, talagang feel ko talaga yung proseso talaga is ibinigay talaga sa akin ni Lord na hindi ako ma-stress. Hindi ako, basta sobrang gaan. Sobrang pumabor sa akin. Sobrang pumabor sa akin yung mga processing, yung mga dates, yung mga submission ng mga requirements, yung placement fees, plane ticket, visa, lahat ng schedule, lahat ng mga processing pumabor sa akin. So, sabi ko talaga, siguro ito talaga yung will sa akin ni Lord, ganun. Mag-Croatia ako, i-fulfill ko yung childhood dream ko, makapag-Europe. And after 1 year, nag-Shenzhen sa Croatia, di ba? So, as it, talagang I'm so grateful. Kahit sobrang hirap na hirap ako, pero iniisip ko talaga yung mga gusto ko pang gawin sa labas ng trabaho. Kasi dito ko natutunan na hindi lang iikot sa trabaho ang buhay ko. Mas iikot dapat yung buhay ko sa labas ng trabaho. Yung mga gusto ko i-explore, gusto ko puntahan, gusto kong bilhin, gusto kong gawing contents, lahat. So, I'm so happy. And I hope kayo din, guys. I hope na magawa nyo yun, na huwag lang sa trabaho umikot ang buhay ninyo, huwag lang kayo puro part-time, mag-explore kayo, mag-enjoy kayo. Kasi after a very long tiring day, tiring week, deserve ninyong i-treat ang sarili ninyo. Yeah, gumala kayo, kumain kayo, bumili kayo ng bumili. Basta you are responsible enough naman sa mga ginagawa ninyo, go lang. Yes. So, ayan, dahil ko na sinabi, nasa pangatlo pa lang ako, yung application process ko nga.
Sabi ko kanina, police clearance from Qatar lang yung requirement ko. And interview with the agency. Tapos, ayun, after nun, lumabas na yung JO ko. Pumirma lang ako ng JO. After 2 weeks, lumabas yung working permit ko. Tapos, ang medical ko lang nun kasi swab test. Kasi nga, ano pa yun, medyo pandemic era pa yun eh. May mga ano pa yun, naka-face mask pa tayo nun. Yeah, so swab test lang ako. Tapos, paglabas ng visa, 10 days, lipad na. After 3 days yata, pagkalabas ng visa ko, lumipad na ako. Yeah, sobrang bilis talaga. And yung entry date ko rin talaga papunta rito is pumaboard din talaga sa akin. Oo. So, ayun, lahat talaga. Yun naman naging process ko kasi hindi talaga hectic. Hindi medyo komplikado yung processing sa application ko noon. Kaya sabi ko nga, hindi ko na maikukumpara yung naging processing ko noon sa mga processing ngayon dahil ibang-iba na talaga. Ayun, after ko matanggap, may nakalipad na ako, nakalis na ako ng Qatar. Ang unang trabaho ko dito ay food runner. Yes, assistant waiter. Yun yung description ko dati sa isang restaurant dito sa Dubrovnik. Ever since pumunta ako ng Croatia, guys, nasa Dubrovnik lang ako. Hindi ako nalipat. So, pang-5 season ko na to. Yung first season ko na hospitality nga, ayan, diyan ako naka-feel na ng pagsisisi. Diyan na ako nagkaroon ng, alam mo yun, wala na akong lakas, ayoko, di ko kaya, ganan, frustration sa buhay, sa trabaho, lahat na. Diyan ko lahat na feel sa first season ko. And again, kung hindi ko na-experience yung mga yon, wala ako ngayon dito, hindi ako tatagal. Hindi ako magkakaroon ng reflection, ng realization na na-survive ko pala yung ilang buwan na yun. Kasi sobrang bigat po talaga ng trabaho. Dumating talaga ako sa point na mag-CR lang ako para umiyak. Totoo yan, guys. Oo, seryoso. Although, ako yung first Filipino staff nila. Ako yung first Pinoy staff nila doon. So, minsan na-feel ko parang na-discriminate ako, parang sobra-sobra yung trabaho ko compared sa mga ibang lahi, ganyan. Gano'n, nangyari sa akin yun. So, na-feel ko yun. Huwag kayong mag-alala. Na-feel ko rin yun. Pero nung natapos ko na yung season, guys, alam nyo, iba yung lakas, yung motivation na binigay. Mas doon ako din nag-focus. Doon din ako nag-focus. Hindi ko inisip na hindi na ako babalik dito kasi grabe yung pinagdaanan ko. Bagkus, ang naging mindset ko noon, kaya ko pala. Nairaos ko pala. Ngayon, nung second season ko dito, assistant cook naman ako, mas nagkaroon ako ng idea na ano yung mga i-expect ko, ano yung mga dapat kong hindi gawin, ano yung mga dapat kong gawin, ayan, ano yung mga pwedeng makatulong sa akin na mas magkaroon pa ako ng idea, at gawin pa yung mga bagay na gusto ko talagang gawin. So, dyan ko lahat na simulan ng second season ko, yung mga bagay na gusto kong gawin. And, sobrang sarap sa feeling na matapos mo yung first season na yun. Supposed to be, babalik ako doon. Pinababalik nila ako, pero hindi ko natanggap. Tinanggap ko pala. Pero, ang condition ko is sa ibang trabaho naman. Supposed to be, magwo-work ako sa ice cream shop. Unfortunately, hindi ako na-process dahil nga nakakontrata na ako sa panibagong employer. So, hindi ako pinayagang mag-resign noon. Kasi, unfair ko na nga naman. So, yun. Yung first season experience ko sa Croatia, guys, yan yung pinakamalala kasi wala naman akong alam. Wala ako naging, alam mo yun, wala talaga. Nagsimula ako sa scratch, nagsimula ako sa zero, as in, back to pinakababa talaga. Hanggang sa ayun na, second, third, fourth, fifth season, nandito pa rin ako. So, we're still getting there, we're still getting stronger, we're still getting, mas nagkakaroon pa tayo ng kaalaman patungkol sa buhay dito sa Croatia. And sa mga na-frustrate, sa mga pinanghihinaan ng loob, yan, daanan nyo lang yung proseso, guys. Daanan nyo lang yung mga nararamdaman ninyo, iiyak nyo yung lahat ng mga nafe-feel ninyo, pero hindi dyan matatapos yung totoong laban nyo sa buhay. Hindi porket kayo ay umiyak, kayo ay talunan na sa buhay. Kailangan nyo pagdaanan yan para magkaroon kayo ng realization sa buhay na, sabi nga nila, there's a rainbow after the rain. Oo, Oo, isipin nyo na lang talaga na lahat ng bagay na nangyayari ay may dahilan. Ayan na, may tumatawag si Kuya Omar. Kuya, asan ka? Bahay na ako. Sa labas? Sige, wait lang. Papagupit muna ako, guys. Balik ko kayo later, okay? Iniisip. Oops! Diba?
Ayan, pasensya na guys kung naputol ang ating vlog kanina dahil biglang dumating si Kuya Omar. Oo, ayan, finally, nagupitan na niya ako. Oo, kasi ilang linggo na ako nakikiusap. Kuya, gupitan mo na ako. Ayan. So, kung kayo mga kabayan, may mga talent kayo sa paggugupit, yes, pwede nyo gawing sideline dito yung mga haircut na yan. So, yan yung mga ilang sideline ng mga ilang mga Pinoy dito sa Croatia. Mga haircuts, ayan, massage, mga hilot-hilot, oo, ganun yung mga sidelines sa mga ilang kabayan natin dito. And diba, ayan, finally, kasi ang init-init na, Diyos ko, ang haba-haba na ng buhok ko. So, sabi ko kay Kuya Omar, baka naman, kasi kailangan ko na magpagupit. Day off niya ngayon, di ba? Yun lang talaga problema. Kuya Omar, thank you so much. Yes, so ayan, di ba? Lakas makaan. Hey guys, sorry. Gusto kayo? Char. Okay, so balik tayo sa ating vlog. So, saan ba ako kanina? Ayun, siguro, enough na naman yung nasabi ko kanina. Ayan, kung kayo ay nakaka-feel ng mga frustration sa trabaho, sa inyong first season, di ba? Sabi ko nga, daanan nyo lang yung mga frustrations na yon at after nun, na-feel ninyo na super worth it yung naging experience ninyo dahil it will help you to be more, alam mo yun, knowledgeable sa mga buhay-buhay, mga ganap, paano ba ang buhay dito sa Croatia. At the same time, alam nyo na yung mga dapat yung i-expect soon kung kayo ay mag-extend pa another season dito sa Croatia. So, alam ko nakakapagod talaga ang season at yun talaga ang buhay dito. Yes, nakakapagod sa trabaho, pero sabi ko nga, huwag niyong hahayaan na iikot lang yung buhay ninyo sa trabaho. So, sa mga gustong nangangarap, yan, makapunta dito sa Croatia, yan, kung kayo ay nasa Middle East o nasa Pilipinas. So, ang lagi kong sinasabi sa inyo guys, before kayo mag-apply, mga preparations na gagawin ninyo, humanap kayo ng legit agency na talaga nagpapaalis. Okay, pangalawa, kung kayo nasa labas ng Pilipinas, although hindi ko ito inaano guys ha, hindi ko kayo ini-engayo. Kumbaga, I just want you to be prepared. Ayan, maghanda kayo financially dahil magastos po. Oo, ang pag-a-apply, mapunta rito. At kailangan prepared kayo emotionally and mentally, lalo na sa waiting season. Yeah, kasi po talagang matagal po talaga ang releasing na ngayon ng mga working permits. Yes, so kung kayo ay naghihintay na ng mga 2 months, wala pa rin, huwag kayong paranoid. Okay, normal po na may umaabot pa ng more than 2 months, 3 months, sabi ko nga maximum 6 to 9 months yung processing ng mga working permits papunta rito. Naninibago ako sa itsura ko. Nako-conscious ako bigla. Oo, ayan. So, kayong matakot mag-try. Kung alam naman ninyo na nahanap niyo yung mga legit agency, ready kayo financially, di ba? At parang kayo ay may pumipigil sa inyo kasi you are afraid to try on something new, ganyan, huwag kayo matakot mag-try. Kumbaga, kung talagang gusto niyo lumabas ng comfort zone ninyo, everything will be worth it. Basta kailangan talaga ay handa kayo in everything, emotionally, spiritually, physically. Yes, worth it ang pagka-take nyo ng risk dahil it's dalawa lang naman sabi ko nga, it's either hindi nyo sinubukan or magsisi kayo na hindi nyo sinubukan. So, tama ba? Yeah. So, alam yun, talagang sa buhay natin, kailangan nating dumaan minsan sa mga pagsubok, sa mga uncertainty dahil yan din naman yung magtuturo sa atin ng mga bagay na akala natin na hindi natin kayang gawin. So, sana yung maging mindset ninyo guys ay hindi lang para sa Euro, hindi lang para mag-travel around Europe, no? Sana masama sa mindset ninyo kung bakit ba talaga kayo pupunta rito. Personal growth, nakalabas kayo ng comfort zone ninyo at syempre, matulungan ninyo at masuportahan ninyo ang mga pamilya ninyo sa Pilipinas. So, yun lang yung naging journey ko, yun lang yung mga naging hugot ko nang makapunta ko ng Croatia, mga pinagdaanan ko. Napakadami nangyari guys, but hopefully ay nagkaroon kayo ng idea, nagkaroon kayo ng somehow ng konting motivation. Motivation, oo. I hope somehow na-motivate ko kayo na, alam mo yun, huwag kayong matakot.
huwag kayong panghinaan ng loob sa kung ano mang pinagdadaanan nyo ngayon, nasa stage man kayo ng waiting process ngayon, di ba? Normal yan, maghantay tayo ng matagal, ang mahalaga nga ay lumabas, dumating on perfect time yung mga hinihintay ninyo. So, yakap guys, konti-konti na lang yan, kapit pa, lalabas at lalabas din yung mga hinihintay ninyo. No? So, again, I hope nagkaroon kayo ng idea sa short vlog na to, and if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach again 14,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sumuporta ng video na to. And kay Kuya Omar, thank you so much po sa perfect haircut. Yes, ang bata-bata ko na ulit tingnan. So, maraming salamat guys. Good luck sa mga naghihintay ng mga working permits and visas. Good luck sa mga plano mag-apply ng trabaho dito sa Croatia. No? Naway tayo po ay makita-kita lahat dito. So, see you soon po mga kababayan. Ciao! Anong magagawa?